Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading para sa mga Scorpio na dealing with Aquarius. So you could be Scorpio, pwedeng ikaw si Aquarius, pwedeng ikaw si Scorpio. Bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon or yung role mo dito sa ating tarot reading for today. And yung roles pwedeng mag vice versa. So kahit sinasabi kong ikaw ang gumagawa pero alam mong hindi mo ginagawa, so pwedeng yung person mo yon. Bahala ka na maglagay sa sarili mo sa sitwasyon. So start na natin. This is for Scorpio dealing with Aquarius. Okay? This is general love reading ha. So pwedeng hindi ka makaresonate or makaka-resonate ka dito. Kung makaka-resonate ka, kunin mo yung mga advices dahil pwedeng makatulong ito sa'yo. So, your energy is the Queen of, the main energy ay ang Queen of Wands and yung person mo is the Page of Pentacles. I can feel like both of you, okay, there's a deep connection here with the both of you. With the Page of Wands and Queen of Wands. Deep emotion. Let's see. Aquarius dealing with Scorpio. Hindi ko to kukunin. Aquarius dealing with Scorpio, please. One more card. One more card, please. There's a lot of passion here. For some of you, connected kayo, there's a separation, so pwedeng long distance relationship itong nararanasan ninyo, and it felt like gusto nyo na makasama yung isa't isa, or yun nga, you miss each other, you know, with the passion. There's a lot of passion here. For some of you, gustong gusto kang makasama, gustong gusto kang, you know, makatabi sa kama. And with the separation, for some of you, hindi possible kasi nga pwedeng currently magkalayo kayo. Okay? But I see a lot of love here. I see both of you expressing your love. Okay? I feel like yung isa sa inyo mas nakikitaan ng pagmamahal. And it's like you're questioning your partner, your person. Hindi ako magsasabi ng zodiac sign na, kasi pwedeng ikaw to Aquarius, pwedeng ikaw to Scorpio. Pero nakikita ko dito yung isa sa inyo, kini-question yung isa kung mahal mo pa ba ako? Or mahal mo ba ako? May questions na mga ganun. Or gusto mo pa ba sa akin? Let's see. Aquarius dealing with Scorpio, please. What do we have here? By the way, baka may magtanong na naman, ba't puro Scorpio, guys? Scorpio season ngayon, so concentrate tayo sa reading ng Scorpio dealing with other signs. One more card, please. One more card na lang para sa inyong dalawa. Scorpio dealing with Aquarius. Yes. Thank you, Spirit Guides. What we have here is ask for help, be supportive, and rest and relaxation is essential. I feel for some of you may iniindang sakit ngayon. Yes. Or pwedeng hindi makatulog. With dito sa rest and relaxation is essential, pwedeng ganun, hindi siya makatulog or may pinagdadaan ng problema. That's why hindi niya ma-express fully yung feelings niya para dito sa isang tao ay dahil may pinagdadaanan din siya sa sarili niya. Pwedeng may kinalaman sa problema. Yes. Or maaaring may hinaharap ngayong pagbabago. Kaya, medyo hindi masyadong mai-express or maibigay yung full
full, ang tawag dito, time niya dito para sa person niya. And it says here, be supportive, make a genuine effort to show you care. It is an advice for you guys. Don't question your partner or your kung sino tong karelasyon mo. Either Aquarius or Scorpio. Huwag mong questionin. Dahil what I can feel here is that there's a deep love here. For some of you, this person is older than you at marami lang siya talagang responsibilidad na hawak-hawak ngayon. At marami siyang kailangan gawin. Yes, or maraming nagbabago sa buhay niya ngayon. Pwedeng change of job, change of career, change of business. Maraming pagbabago. Kaya hindi kanya mabigyan ng atensyon na hinihingi mo ay dahil meron siyang pinagfo-focusan na iba. At pwedeng yun nga, yung problema niya, yung sarili niya, trabaho niya, yun ang nakikita ko dito. Huwag kang mag-beg ng attention for now. Kasi I can see your person, medyo nahihirapan siyang abutin. I can feel this is finances. Medyo nahihirapan siyang abutin yung kanyang finances ngayon. Okay? With the 9 of Pentacles. Medyo nahihirapan siya. Marami siyang inaaral kasi pwede nga ito ay pagbabago. Kaya hindi niya may bigay yung full attention mo sa kanya. While I can see you with the Queen of Wands, yung buong attention mo na ibibigay mo sa kanya. And it's like you're begging for more time. Pero hindi may bigay sa'yo ng person mo kasi nga, for some of you, there's legal matter na hinaharap itong person mo. Currently, meron siyang inaasikaso ngayon. Importante. With the Queen of Cups, I can see your person full of love and emotion for you. Kaya lang sa ngayon, hindi niya mahawakan yung sitwasyon, hindi niya may bigay sa iyo yung time na hinihingi mo or yung oras na kailangan mo. Dahil maaaring medyo risky itong nararanasan niya ngayon. Pag sinabing risky, ayun nga, kasi meron siyang mga challenges sa buhay with the Fool na kinakaharap. This may be a new journey for him. Maaaring malaking pagbabago talaga ito sa kanya. Kaya pinag-aaralan niya mabuti, pinag-aaksayahan niya ng oras, at ayun nga, yan, no? I can see your person growing. Okay? So, maaaring ang meron siyang pinalalago sa buhay niya with the 6 of Cups. Or yun nga, sa sarili niya. Pero the love is there. Cups is emotion and it is full of emotion. For now, konti lang yung naibibigay niyang time sa'yo, pero doesn't mean na konti lang yung time niya sa'yo ay meron na siyang iniisip na iba. Ito lang ay dahil nagfo-focus siya sa pagbabago dito sa buhay niya. With the 9 of Wands, yun nga, hindi niya maibigay yung effort na hinihingi mo, yung pangangailangan mo. There are times na medyo naiinis siya sa pangungulit mo, pero doesn't mean hindi ka niya na mahal. There's a lot of fire sign here. Nakikita ko dito. And with the Queen of Swords, I can feel you just waiting. You're just waiting. Naghihintay ka dito sa person na to kung kailan magkakaroon ng time sa'yo. And for some of you, medyo naiinip. Gumagawa ng action. Like yung chat, yung text. Way of pangungulit or pangangamusta ba? Ano? Kamusta? Ganyan. Bakit hindi ka nagpaparamdam? Kasi for some of you, yun nga, walang time si person mo. Or hindi niya may bigay yung time na hinihingi mo. You're asking your time. With the Devil, I can feel you asking time. And medyo kinukulit itong person na to.
Pero medyo itong person na to, I can feel like for sometimes nakukulitan na talaga siya. And yeah, I can feel him blocking or turning off his phone or her phone. Babae siya, lalaki siya, whatever. Ikaw bahala doon. Ignoring you. There are times na ini-ignore ka niya. And it is because of stress. Masyado siyang nai-stress ngayon. For some of you, nakakulong sa opisina. Yun nga, yung time niya ba? Pwedeng may children involved dito, ha? Nakikita ko dito. Pwedeng may anak kayo nitong taong to. And then you're asking him or her na tulungan ka naman sa bahay or sa gawaing bahay kasi uuwi na lang siya. Or sometimes hindi talaga umuwi kasi pwedeng hindi siya sa iyo nakauwi. Or may tinitigilan na iba ba? Yun ang ibig ko sabihin. Nagbo-board, pwedeng ganun, or hindi tumitigil sa bahay niyo. And then, pag umuwi siya, parang you're asking for him to help you sa gawaing bahay, or kahit yung attention na lang niya makuha mo. Yun nga, hindi niya may bigay sa'yo, fully. Pero mahal ka ng person mo. It's just that nai-stress lang siya. Kasi ang daming responsibility niyang nakikita ko ngayon. Hawak-hawak niya yung responsibility niya, with the Emperor. Wala din siya magawa. Gusto niya rin ng free time, gusto niya rin ng time para sa sarili niya. And you feel like minsan nag-overthinking ka and you feel like medyo natatabangan or nalulungkot ka sa nangyayari. Kasi bakit dati hindi siya ganito? Bakit ganito, ganyan? Ang dami mong hinahanap sa kanya before na, you know, you have to accept na as you grow older, mas maraming responsibilidad ang maibibigay sa'yo or maipapataw sa'yo. Like that, parang ganon. How to say this ba? Basta mas maraming responsibilidad ngayon eh. Ikaw, on the other hand, I can feel you, for some of you, nai-stress ka din kasi may mga module, yung mga anak mo, kailangan mo intindihin. And then, gawaing bahay, paglalaba. Ayun. Yun lang nafe-feel ko dyan. Ayan, oh. You're asking for your person to help you. Tulungan mo naman ako. Bigyan mo naman ako ng time. Bigyan mo naman ako ng attention. Gusto ng person mo naman yon, gusto kanyang bigyan ng attention. It's just that hindi lang talaga siya makawala sa sitwasyon niya ngayon or sa stress or sa mga iniisip niya ngayon. Maaaring hindi niya ito ino-open sa'yo or hindi niya sinasabi sa'yo kasi nga, ikaw din sa sarili mo, stress ka na. Ayan o, rest and relaxation. Bigyan mo ng panahon ang sarili mo. Magpahinga ka. Magpahinga. Kailangan yung pareho ng pahinga. Maaari yung, I can feel husband or pwede asawa mo to. Ka-live-in partner mo. Whatsoever. Karelasyon. Maaaring masyado rin siyang busy and kailangan niya din ng rest and relaxation sa sarili niya. And halimbawa, ang time na lang niya is Saturday or Sunday. Iyon ang I can feel for some of you, ipinutulog na lang. And yun yung ikinagagalit mo. Kasi isang beses mo lang siya maramdaman, pero hindi pa niya ibigay sa'yo yung buong araw na yun, kundi itutulog niya at ipapahinga niya. Pero it says here, be supportive. Suportahan mo. Ganun talaga ang pagmamahal. Kailangan may mga challenges yan, and not only that, may mga responsibility yan. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mo tanggapin yun. At hindi porke hindi niya na naipapakita sa'yo yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal niya noon. Hindi ibig sabihin nun, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Maaaring masyado lang siyang stress at gusto niyang bigyan ng time yung sarili niya. With the moon,
alam mo sa kutob mo kung may iba na. Pero for what I can feel here is wala naman. Medyo for some of you, nag-overthink lang talaga. Pero I don't see a new person here. I don't see other third-party relationship whatsoever. Ayan, no? You're just overthinking. With the 7 of Wands, you're just overthinking. Especially at night, sa gabi. Maybe for some of you, there's lack of passion. Oh. And you feel like nagkakaroon na ng separation sa inyong dalawa or marami na nagbabago. Okay? Pwedeng nawawala na nga ng attention sa'yo si partner. Hindi ka na niya nabibigyan ng let's say, love making na yan na hinahanap mo. Gusto din niya yon. For what I can feel here, gusto niya din yon. It's just that parang yung katawan niya ang sumusuko dito sa nakikita ko dito. For some of you, nagkakaroon ng problem with regards to money. Maaaring pinag-iisipan mo siya ng masama dahil pinagkakaitan. Hindi naman pinagkakaitan. For some of you, you feel like pinagkakaitan ka ng pera or nakukulangan ka sa mga binibigay sa'yo. So, you think na may ibang itong person mo. No. Maaaring iniisip mo or there are times aalis siya ng bahay and you are thinking, may tinatago sa akin tong person na to. May tinatago siya sa akin. And you're just overthinking. You're just overthinking. Huwag ka mag-overthink. Kukunin ko tong intemperance. I can feel that for some of you, you need to wait para sa decision na to. I can see a decision here. So, kailangan mo maghintay. Kailangan mo maghintay. For some of you, gustong i-release ang sarili sa sitwasyon. With the Ace of Wands, for some of you, gustong makipaghiwalay. This is Scorpio and Aquarius, right? Ulitin ko lang yung sign at baka malimutan ko. Let's see. Ayan, oh. You feel alone. You feel alone. Yun na nakikita ko. Pero yung person mo, what I can see here is that sobrang busy. Oh, you feel alone. Okay? I see a completion here. It felt like masyadong mabigat yung pakiramdam mo kasi ngayon. Na kailangan, I can feel here ang kulang sa inyo sa totoo lang, pagtutulungan. Kailangan yung mag-share ng responsibility. Kung kailangan mo ng tulong with your person, sabihin mo sa kanya ng maayos. At gawin mo ito ng may paglalambing. Kung tingin mo naman yung person mo nangangailangan ng tulong mo, like nahihirapan siya sa finances, you could ask help. I mean, you could give him help. Hindi porke may anak ka na or busy ka sa bahay, ay hindi mo na siya pwedeng tulungan. There are many ways, trust me. There are many ways, maraming paraan para tumulong or kumuha ng pagkakakitaan. I know, mahirap ngayon dahil pandemic at marami tayong pinagdadaanan, pero for what I can feel here is that you have enough knowledge, you have enough wisdom sa sarili mo para magsimula ng kung ano man yung isipin mo. Kailangan mo lang ialis yung isip mo sa negativity, i-focus mo sa positivity, mag-isip ka ng ways para matulungan mo yung partner mo sa pagkuha ng pera.
Yun ang nagiging main problem nyo for what I can see here. Lack of money, or yun nga, medyo busy sa work. Kasi pwedeng may pinag-iipunan kayo. For some of you, pwedeng bahay. Gamitin mo yung mga meron kayo. Meron kang wifi, mag-online business ka. Para yung binabayad mo sa wifi, yung kitain mo man lang sa online business ay maibayad mo sa pang wifi nyo, pangbayad ng wifi nyo. Malaking tulong na yon. There are a lot of ways. Or kung may business ka naman currently ngayon, it says here, kung may free time ka pa, maaari ka pang magdagdag ng isa pa. Huwag mong hadlangan yung sarili mo. Okay? Yung instead na nag-iisip ka ng ways para umalis sa sitwasyon or nagne-negative thoughts ka. For some of you kasi nakakaranas ng what do you call this? Yung after pregnancy, merong I don't know how to say this. Basta parang postnatal, ano ba to? Syndrome ba yon? Na nafe-feel mo depressed ka, yun yung nararanasan mo. Kaya wag kang see? Ang advice sa'yo is stay optimistic about your love life. Not only love life, pero for yourself. Maging optimistic ka lang. Maraming ibinibigay sa'yo ang Diyos, si God, help. It's just that hindi mo napapansin. Okay? Hindi mo napapansin. Hindi niya man yan ibigay sa'yo ng gamit yung kamay niya. Hello, ba't naman niya gagawin yun? Gagamit siya ng ibang tao. Tignan mo, lingunin mo, huwag kang mag-focus sa partner mo na hindi nagbibigay ng attention sa'yo. Lingunin mo yung mga bagong be playful, oh. Lingunin mo yung mga bagong opportunity na ibinibigay sa'yo. Kasi, hindi ka nagfo-focus dun eh. You're more focused sa love mo na tinatabangan na. Be playful, it says here. Bumalik ka ng time na mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo. Ibalik mo yung sweetness mo. Sa halip na pagdududa, sa halip na ngangaw-ngaw, palitan mo ng sweetness. Maaaring yung dating yung rest day ng person mo, ibigay niya na sa'yo. Bonding kayo sa paglalaba, pag-alaga ng bata, etc. etc. You know that. You know what to do. Alam mo kung paano siya palalambutin. It's just that you need to have this heart-to-heart talk. Heart-to-heart conversation. Maging honest ka. Okay? Huwag mong isipin na, ay, kailangan ko na makipaghiwalay, wala na siyang time sa akin. Hindi ganon. Aminin mo yung mga kakulangan mo sa kanya at yung mga kakulangan niya sa'yo. Kailangan mo tanggapin yon at kailangan yung gawa ng paraan kung paano masusolusyonan yon. So, what do we have here for Scorpio and Aquarius, please? Hey. These are the last card for you. 4 cards. See? Forgiveness. Kung ano yung mga kakulangan ng person mo, kung ano yung mga pagkakamali niya, patawarin mo. Mag-usap kayo, patawarin yon. Yung pag-uusap na yon hindi para i-lead into argument. Mag-usap kayo para tapusin ang problema, hindi para maghiwalay, kundi para magkapatawaran sa kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya. Kung natatabangan ka, pag-usapan nyo yan, and then patawarin mo siya sa mga kakulangan niya sa'yo. Yun lang yun. Slow down. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga iniisip mo. For some of you, gustong makipaghiwalay, gustong ganto ganyan. You know that. Huwag kang mag-overthink. There's a lot of love here. Maraming pagmamahal dito. Huwag mong tignan yung mga negativity. Stay positive. Have faith. Yung relasyon nyo, marami pang patutunguhan yan, marami pang taon ang pupuntahan yan. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa sitwasyon. Maaaring nasa stage lang kayo na nahihirapan kayo, marami kayong problema ngayon, pero lilipas yan. Spiritual connection,
A relationship has connection that goes beyond this lifetime. I can feel this relationship is for lifetime. And also yung person mo, maaaring hindi siya connected sa'yo physically, pero in heart and in mind niya, ikaw ang mahal niya. Ikaw ang nasa puso niya. Huwag ka lang mag-overthink. Huwag ka lang bumitaw. Panghawakan mo lang kung ano yung mga pinangako nyo. If you are married, alam mo yung mga pinangako mo sa kanya sa altar. Alam mo yung mga pinangako niya sa'yo. Pag-usapan nyo yan. Kung ano man naging problema nyo. Hindi solusyon ng paghihiwalayan. So that's it for now. Thank you for watching Aquarius and Scorpio. Nakakalimutan ko kasi minsan ng sign. Pero thank you again. And please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And kung may kilala kayong Virgo, feel free to share or sabihin nyo rin yung isa naming channel, yung Virgo Philippines. Ayan. So, that's it for now. Thank you for watching again and bye-bye!